Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes Santo, paggunita sa paghihirap ng ating Panginoon si Kristo, April 9, 2020. Nasa gitna po tayo ng quarantine at ngayong umaga tayo po ay mag-share ng isang verse mula sa Biblia. Verse ng Biblia mula sa Book of Roma. Aklat ng Roma. Babasahin lang po natin sa ito po ay bakit po si Jesus ay namatay sa cross upang matubos tayo sa lahat ng uri ng kasalanan na tingnan po natin ano po ba yung mga uri ng kasalanan na kinamuhian ng Diyos. Kung bakit babasahin po natin sa Roma 1:18. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Yan pong verse na po yan. Yan lang po. At bakit po ba kalapastanganan ang tawag doon? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga masama ay nasisiil o nakukontra na pala ng mga tao ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Yun, doon po tayo sa sinabi sa Roma na nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Dakilang Ama, Diyos na buhay, ikaw po'y pinupuri na ipinapasalamatan. Salamat po sa bagong buhay, sa pagising. Iniligtas po kami sa anumang panganib habang natulog. Ang aming buong sambahayan, ingatan mo po. Salamat po at sa umagang ito, nagpapasalamat rin po kami sa magandang araw, bagong gising, bagong pag-asa. Sa tulong mo po kami po ay nakakagawa ng mga buti sapagkat ito po ay mula po sa iyo at kaloob mo po ito sa amin. Kaya wala kami maipagmamalaki, kundi kami ay magpasalamat. At dahil sa iyong biyat habag kami po ay naituwid mo ng landas. At itutuwid mo rin po ang bawat isa sa pamagitan ng katotohanan, ng pakikinig sa magandang balita. At salamat po sa iyong mga aral na ito. Sa iyong butong na anak na si Jesus na ang Panginoon na nagtubos sa aming lahat mula sa lahat ng uri ng kasalanan. Bagamat ay hindi pa perpekto ang kami mga tao at minsan ay hindi pa nakakagawa ng kompletong kabutihan. Subalit dahil sa iyo ay nagkakaroon po kami ng maayos na pamumuhay. Salamat po Ama. Tiyataas po ng iyong pangalan, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yun na po yun. Kasi dito po natin basahin sa Juan. At sinabi na rin naman po dito na talaga na si Jesucristo
tungkol kay Jesus, dito sabi po sa John 1:16, dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Lahat po pala ay tumanggap na ng abot-abot na kaloob. Dahil po yun sa ginawa ng Diyos. Dahil kaya po namatay si Jesucristo sa krus. Biniyayaan niya na po tayo ng abot-abot na kaloob. Dahil sa kanyang pag-ibig. Ano po ba yung mga kaloob niya sa atin? Sinabi sa Galatia, basahin po natin, sa Galatia. Dito natin makikita ang sagot. Hanapin po natin. Ayan. Galatia, sabi dito. Galatia 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa mga ganitong bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ng masamang pita nito. Hindi na po pala tayo kailangang mamuhay sa anumang uri ng kasamaan kung tayo ay nakipag-isa na sa pagkamatay ni Jesucristo at muling pagkabuhay. Kasi nung namatay po siya sa krus, lahat ng uri ng kasamaan o lahat ng uri ng kasalanan ay kasama na po niyang ipinako yun sa krus, kasama na po yun. Kaya hindi na po tayo dapat gumagawa ng masama. Basahin po natin dito. Sabi dito sa Juan 1:17, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayan po. So, nasa pag-ibig na po tayo at katotohanan. So, paano natin nasisiil yung ang katotohanan? Kapag tayo ay gumagawa nito, ito po, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalonya, karimari-mari na pamumuhay, pagkahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong bagay. Yan po yun sa Galatia 5:6. Yun po yung bunga nung kung ikaw ay sumusunod pa sa lumang tuntunin ng kautusan. Sabi dito sa Galatia chapter 5:18, kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Dapat baguhin na po natin ating paniniwala. Kasi pinaliwanag nga dito na hindi na yung 10 utos pa ang pattern ng pagsunod natin sa Diyos. Basahin po natin dito. Sabi dito sapagkat ibigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Yung ano bang kautusan ibigay sa pamamagitan ni Moises? Yung 10 utos, di po ba? Sabi dito sa John 1:17, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. So, doon na po tayo sa pag-ibig at katotohanan. Yun na ang papakinggan natin. Yun na ang tinig na papakinggan natin. Yung pag-ibig at katotohanan. Hindi na po yung kautusang ibinigay kay Moses na nasasakaw doon sa 10 utos. Sapagkat kapag pinapakinggan po natin ang pag-ibig at ang katotohanan, ay hindi natin nasisiil ang magandang balita, ang katotohanan.
bagkus nasusod natin ang mabuting kalooban ng Diyos. Sapagkat nakapaloob naman dito sa pag-ibig na ito, ang buong kautusan ng ibigay kay Moses. At kahit pa natin masunod yun, yung buong kautusan na ibigay kay Moses, hindi natin ganap na maging matuod ang relasyon natin sa Diyos dahil sa pamagitan ng pagsunod, kundi dahil sa pananampalataya sa Kanya. Kaya nga sinabi po dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung batuyan po na kaya nga po ibinigay si Jesus. Siya ay namatay sa cross. Ang gagawin na lang po natin ay manampalataya sa Kanya. Hindi na sumunod sa pattern ng lumang kautusan na binigay kay Moses. Hindi na po yun ang paraan. Hindi na ang 10 utos ang paraan. Kundi ang paraan ay ang pananampalataya na po sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Pananampalataya sa ginawa ng Ama na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. At sa gayon, natutupad po natin ang lahat ng utos sapagkat siya ang tumubos sa atin. Basahin po natin sa Galatia chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya ay magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Sa 14, tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino po ba yung mga hintil na tinatawag dito? Yung matigas ang ulo, ano po? At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako niya. Amen. So kahit pala matigas ang ulo mo noon, napahigan ka ng magandang balita, naniwala ka. Ayan. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Kaya napakalaga po ng pananalig, ng pananampalataya sa Kanya. Hindi na kailangan pang sundin mo yung buong kautusan ng isa-isahin mo. Kahit masunod mo yung siyam o 10 o nasunod mo yung siyam, nalabag mo yung isa, yung isang natirang utos na hindi mo nasunod ay sa Panginoon pa rin yun. Hindi pa rin siya matutuwa sa iyo. At kahit masunod pa yung lahat, hindi pa rin nalulugod ng Panginoon. Kasi nga kaya po siya namatay sa cross para tubusin tayo sa lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng uri ng kautusan. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa atin, ginawa niya yun. Ginawa ng kanyang anak na si Jesus na tayo ay matubos sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpakasakit sa krus. Basahin po natin dito. Sabi dito sa Galatia chapter 3 verse 11. Maliwanag kung gaya na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Lahat po tayo ay nahubog sa ganun sa unang relihiyon na kinikilala natin, sa katuruan ng mga matanda noon na yan po ba ang paliwanag ng mga pari na yung 10 utos. Sa pagpapakumpisalon ka, ano ngayong nalabag, ano ngayong hindi mo nasunod, nalabag ko ito, hindi na ganon. Ang pag-contrast natin kay Jesus ay actual na po tayo. Maaari po tayo mag-confess ng actual, maaari po tayong nag-confess sa ating kapwa. Pero higit sa lahat ay taos puso nating tinatalikuran ng mga kasalanan. Kasi hindi pa po tayo perfecto, nandito pa po tayo sa lupa.
natutuwa ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba na kinikilala natin ang ating sarili na ang tayo ay bilang tao na nagkasala sa harapan niya. Natutuwa po ang Diyos sa ganun. Bagamat kailangan po natin i-claim, akuin na tayo ay pinatawad na. Sapagkat yun po ang batayan ng ating pananampalataya sa Diyos, na hindi ka na dapat guilty. Kasi kung babasahin po dito sa Hebreo, sabi dito, basahin po natin sa Hebreo. Sa Hebreo 1, chapter Hebrew chapter 1 verse 3. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So, iyong salita niya ay naggabay natin para tayo ay maproteksyonan, sapagkat kapag mali ang paniniwala mo, ay maaari kang mapahamak. Mali ang binabatayan mo ng pananampalataya, maaari kang marigaw. Subalit kung mula sa magandang balita ang iyong batayan, magandang balita ito ng kaligtasan, nagdudulot ng kaligtasan. Kaya ito po ay ang dapat natin binabasa sa Hebreo 1:3. Ang ganda po ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. So ang salita po niya ang nakapag-iingat sa mga tao. Dapat mo lang po siyang paniwalaan, sapagkat ang Diyos po ay salita. Sino nagkatawang tao na salita? Si Jesucristo. Sabi dito, pagkatapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So hindi ka na pala dapat na guilty sa iyong mga kasalanan, kasi kung guilty ka, para ka pang hindi nagpapasakop sa Kanya. Isang ibig sabihin ng hindi ka na guilty, humingi ka ng tawad, tinanggap mo na ang kapatawaran, at hindi ka na nasaklaw ng kautusan ang na ibinigay kay Moses, sapagkat ganito ang sinabi dito sa Galatia 5, sinabi po baga na kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang patnubay natin ay Espiritu ng Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang binigay sa ating pananampalataya. Kaya ito, may mga bunga na. Yung siya na mismo ang gumawa para mapatnubayan tayo ng Espiritu. Ang Espiritu pinagkaloob niya sa atin ay pag-ibig. Yung pong pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa atin ng gabay upang magampanan natin ang mabuting kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kusang loob na pagbibigay sa atin ng bunga nito. Kasi po bakit? Kasi kahit po ay hindi kilala ang Diyos, meron na po siyang kabaitan sa puso, meron na siyang kabutihan, di ba? Kahit hindi nakakakilala sa Diyos, meron na po nun. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang Diyos na mismo ang gumawa sa atin. Di ba mayroong taong mga tapat kahit di kilala ang Diyos? Mayroong kainahunan, mayroong pagpipigil sa sarili, mayroong pag-ibig. Ibig sabihin lang na ang Diyos na mismo ang gumawa nito. Bakit po kailangan pa natin magbasa ng Biblia? Kasi nga po, upang hindi po tayo mailigaw ng mundong ito sa pamagitan ng mga katuroan na hindi naman nababatay sa katotohanan. Ayun po, kaya po tayo po ay nag-share upang malaman, kasi ako rin po, isa rin po ako sa noon mali ang bato ng pananampalataya, kasi wala po pong alam tungkol sa Biblia, wala akong alam tungkol sa katotohanan. At i-share po sa akin ni God, teacher po natin lahat. At batay sa magandang balita, ay ito ay nagdudulot ng kaligtasan. Sabi nga dito sa Roma chapter 1 verse 16,
Sabi ni San Pablo, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat nananampalataya. Bawat nananampalataya o bawat mananampalataya. Sabi dito, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So, ito po ay para po sa lahat ang Biblia. Una daw sa Hudyo at mga Grego. So, at para sa lahat na po ito ng tao sa buong mundo. Yun, ito po yung ang magandang balita talaga po ay nagbibigay kaligtasan kasi naitutuwid po ang iyong kaisipan mula sa mga maling aral, mula sa kakulangan sa pagkilala sa Diyos. Kasi pag hindi natin na kinilala ang Diyos, baka tayo ay makapagmalaki sa ating mga sariling gawa. So, hindi natin daw maipagmamalaki ang ating mga sariling gawa. Kaya, yun, magbasa nang sa gayon hindi natin masalangsang ang kalooban ng Diyos. Yun po ang paraan, magbasa. Sana po ay naunawaan po ninyo ang aking share sa umagang ito. At pagpapatuloy po natin uli ang isa pang video. At ito po ay sa kapurihan ng Diyos. Kaya ko po ito ginagawa dahil sa pag-ibig na ay pinadama niya sa akin at pinapadama ko sa inyo sa pamagitan ng Bible sharing. I-close po natin sa panalangin. Dakilang Ama, Diyos na buhay, Diyos na pagpapala at kapatawaran. Maraming salamat po sa pribilehiyo na ito na makapag-share ako. Ikaw po ang tunay na tuturo, ikaw po ang teacher namin, ikaw po ang nagsasalita sa amin, ikaw po nag-iingat sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong dakilang pag-ibig na sumasalahat, bagamat hindi namin alam, hindi. Subalit po, O Diyos, kailangan malaman ng bawat isa upang ikaw po ay mapurihan at mapasalamatan, upang hindi makapagmalaki. Salamat po, Ama. Tinataas ko po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus at sa pagkikipasan ng Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa iyong kapurihan, Ama. In Jesus' name, Amen. Praise God.